Mama at Papa, hindi pa ayos ang trabaho ko. Kapag naayos na, dadaling ko kayong dalawa para dumalaw. Huwag kayong mag-alala. Ayos ka lang ba? Maayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Paano ka nasugatan? Ayos lang ako, umalis ka na. Hindi maaari. Kailangan gamutin ang sugat mo. Dadalhin kita para kumuha ng gamot at benda. Lumapit ka sa akin. Delikado. Tara na. Maaaring medyo masakit. Tiisin mo lang. Boss, Anong ginagawa mo? Paanong siya yon? Sundin mo siya. Anong klaseng plot ng comics ito? Bakit mo ako dinala dito? maligayang pagdating, soberano. Soberano. Hindi ako tagalungsod. Ano ang ibig sabihin ng soberano? Hindi mo kailangang malaman. Ano itong lahat? No. Opo, boss. Kumusta ang pinapagawa ko sa'yo? Nasikaso na ang lahat. Maayos. Sige, may iba pa akong kailangang gawin. Kahit ang banyo ay napakagarbo. Regalo ko ito para sa'yo. Anong ginagawa mo? Hindi ko nga alam ang pangalan mo. At nandito ka na. Ako si Aiden. Ang pangalang ito. Ikaw. Anong ginagawa mo? Maligo ka, magpalit ka ng damit, at sumama ka sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Malalaman mo rin agad. Hindi pa ako nakapunta sa lugar na ganito. Wala akong kilala. Nakakailang talaga. Sumunod ka lang sa akin, ha? Gaano pa katagal tayo rito? At saka, mukha kang mahalaga. Hindi naman ako pwedeng manatili lang sa tabi mo habang buhay, di ba? Kung wala namang iba, aalis na ako agad. Pinagbabawalan kitang umalis. Lahat? Ipapakilala ko kayo ng formal. Si Clara ito. Ang tagapagligtas ko. Aiden. Ayokong dumalo sa ganitong mga okasyon. Pakiramdam ko'y si Cinderella ako. Hindi ka pa ba nakakita ng tulad ko dati? Nananadya ka ba sa akin? Natuwa ka ba? Napaglaruan ako? Hindi. Ginoong Grayson, ito na ba ang bago mong karelasyon? Mukhang nagbago na ang hilig mo kamakailan. Siya, tila hindi nababagay sa ating grupo. Pakiramdam ko na tayong dalawa ay magkalayo ang mundo. Mahal, huwag mo silang alalahanin. Aalagaan kita. May kailangan lang kaming asikasuhin. Babalik kami agad. Lumapit ka. Sige na, sabihin mo. Paano mo nakuha si Ginoong Grayson?
Hindi ko siya nakuha. Siya mismo. Hindi na kailangang ipaliwanag. Naiintindihan naman namin. Tama. Tama. Tungkol lang sa nangyayari sa kama, di ba? Alam naman natin kung paano yan. Pero tila ang hilig ni Ginoong Grayson sa mga babae ay araw-araw nagbabago. Gusto siguro niya ang kilig ng mga babae. Narito na ang mapapangasawa ni Ginoong Grayson. Diyos ko. Hindi ba siya ang sikat na bituin, si Aurora Vance? Siya ang mapapangasawa. Paumanhin. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan. Si E. Grayson ang nagdala sa kanya. Nagdadala siya ng iba't ibang babae. Pero yung hindi marunong mag-heels, unang beses na ito. Kung masakit pa mo, umuwi ka na agad. Talaga namang nabulag ako sa kagwapuhan niya, babayero. Bitawan mo. Bitawan mo. Bakit wala kang saptos? Ha? Bakit may baril siya? Hindi ako nasaktan. Kung hindi kita napigilan, papapatayin mo ba ang lalaking iyon? Hindi. Binibigyan ko lang siya leksyon. Naparito lang ako para tapos bigla kitang nakasalu. At ikaw? Dinala mo na akong pabalik dito. Hindi ko pa nakikita lugar na ganito. Ngayon, nakita mo na. Ang dami nang nangyari ngayon. Gusto ko nang umuwi. Mula ngayon, ikaw ang babae ko. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Pero ayoko niyan. Gusto ko lang ng normal na buhay. Hindi mo ako gusto. Hindi. Ako. Sabihin mo, hindi mo ba ako gusto? Sino ang nagtatanong ng ganyan? Kung gayon, gusto mo nang umuwi, di ba? Isang gabi lang kasama ako. At papayagan kitang umalis bukas. Hoy, ano ang ginagawa mo? Manyak ka. Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Ikaw. Dito ka matulog ngayong gabi. Matutulog ako sa iba. Hindi na kailangan. Mag-isa na lang ako uwi. Hindi ako nag-book ng hotel. Bibigyan kita ng malinis na pajama. Huwag kang mag-alala, matulog ka na. Wala akong gagawin sa'yo. Sa totoo lang. Gusto mo bang may gawin ako sa'yo? Hindi. Gumising ka, Clara. Hindi mo pwedeng mahulog kay Aiden. Mapanganib siyang lalaki. Kapag nahulog ka sa kanya, talaga bang sikat siya? Mahimbing ba tulog mo? Bakit hindi ka kumato? Kwarto ko ito. Bakit naman ako kakato? Ikaw ang pinuno ng pamilyang Grayson. Kung mas kaunti ang alam mo, mas mabuti para sa ating dalawa. Engan, handa na ang almusal. CJ.
Siya na ba yun? Oo. Hehe. Kumusta, Aiden? Tapos na akong mamili. Mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo. Hintayin mo ako. Sabihan ng driver na sunduin ako agad. Daming tao kagad. Bakit wala ni isa ngayon? Aiden, nandito ka ba? Aiden. Nagulat mo ako. Binibini. Inimbitahan ka ni G. Grayson na mananghalian kasama siya. Sumunod ka sa akin. Dapat lang na makapagpaala ako sa kanya. Hindi ako nababagay dito. Matagal na tayong hindi kumakain. Ang amo mo naman, paborito kong kainan ito. Oh, Aiden. Kailangan na nating magplano ng kasal natin. Ako. Siguro magsisimula ako ng maaga at tatawagin na kita. Sinabi mong may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ito na ba yun? Siyempre naman. Mayroon pa bang mas mahalaga kaysa dito? Ang kasal natin noon ay usapang pareho tayong may pakinabang. At ang kailangan kong gawin ay hindi pa tapos. Ang pangako mo sa akin ay di pa rin natutupad. Kaya ang engagement ay kailangang ipagpaliban. Ano? Hindi ako sang-ayon. Wala kang pagpipilian, nakasaad sa kontrata. Na may karapatan ako na pumili ng petsa ng kasal. Na nangangahulugang maaari ko ring ipagpaliban ang kasal nang walang hanggan. Ikaw. Noong bagong hawak mo ang posisyong CEO, ang pamilya namin ang una na tumulong sa iyo. At nakuha mo ba ang gusto mo na maging sikat na artista? Huwag kang magalit. Nag-order ako ng paborito mo. Boss, siya yung babae. Noong araw na yun, si Aiden, talagang dumating siya para iligtas siya. Magaling. Mukhang mas mahalaga sa kanya itong babae kaysa dati. Sabihin mo, magagalit ba si Aiden? Sabihin mo sa akin, si Aiden ba? Malulungkot ba? Hindi ka ba mananatili sa akin ng mas matagal? May mga gagawin ako. Aalis na ako. Huwag, hindi pwede. Kumuha ng selfie bago ka umalis. Matagal na tayong hindi nakikita ng magkasama. Ikaw. Tapos na. Na-post na. Walang silbi. Nararamdaman lang niya. Pansamantala niya lang akong kinagigiliwan. Kung hindi ka susubo, paano mo malalaman? Viral na online. Aiden at ang kanyang nobya, ang sikat na artista, matagal na silang hindi nakikita ng magkasama. Tignan mo. Kaka-post lang, kumakalat na sa internet. Aiden at ang kanyang kasintahan, ang sikat na bituin, matagal nang hindi nagkasama. Tignan mo. Clara, kinuha ni Victor yan. Ano ang sabi mo? Tara na. Hindi ito patibong, di ba? Hoy, Aiden, teka. Clara. Siya yung babae noong araw na yun.
Clara. Clara. Anong ginawa nila sa'yo? Aiden. Tapos na, tapos na. Mamamatay na ba ako? Hindi ko akalain na ang huling tao na makikita ko ay ikaw. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Magiging okay ka. Gusto kong marinig mismo sa'yo. Kung ano talaga. Gusto kong marinig mo mismo. Ano ang tunay mong nararamdaman sa akin? O CJ, ano ang gusto mong malaman? Sasabihin ko sa'yo lahat. Okay, Alaynan. tara na. Aiden. 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 Nandito ako. Nandito ako. Talaga kang naparito para iligtas ako. Elad, ayos ka lang ba? Pero bakit mo ako iniligtas? Di ka na ba nakatakdang ikasal? Kontrata lang iyon. Kung gayon, ano ako sa'yo? Magpahinga ka muna at gumaling. Kapag gumaling ka na, sasabihin ko sa'yo lahat. Huwag mo akong baliwalain. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit? Sabihin mo, bakit? Bakit? Ordinaryong babae lang ako. Ano ba ang nakikita mo sa akin? Kung gusto mo ang katawan ko, ibibigay ko sa'yo. Pero iyon pa nga ayaw mo. Aiden, ano ang gusto mo sa akin? Ako. Gusto ko ang buong pagkatao mo. Paumanhin. Nahuli ko ang maling tao. Pero hindi ko inakala. Si A. Grayson. Magagalit ng ganito. Ang anak mo. Sa White Feather Manor. Sa unit 808. Tama. Anong gusto mo? Huminahon ka. Huwag mong gagalawin ang mga tao. At hindi ko rin gagalawin ang sayo. Sagutin ang telepono. Ano? Ang alaala mo. Dapat gumaling. Umalis ka na ngayon. Aiden. Aiden. Gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi. Pauwiin niyo ako. Gusto kong umuwi. Pauwiin niyo ako. Aiden. Gusto kong umuwi. Kaya pala, may susi ka pala. Sandali lang. Anong ginagawa mo sa bahay ng asawa ko? Ako. Lumayas ka rito. Napunta ako para ibigay ang relo niya. Naiwan niya sa kwarto ko kahapon. Di ko inaasahan. Ang ganito kasamang tanawin. Kilala mo ba ang pamilyang Grayson? Alam mo ba kung ano ang madalas niya ginagawa? Alam mo ba? Anong uri ng kapalit ang kailangan mong ibayad para makasama si G. Grayson? Kilala mo ba ang tunay niyang ama? Hindi ko alam.
Mula nang siya ang pumalit bilang CEO. Pinili ng pamilya ko na suportahan siya at tumindig sa kanyang tabi. Ang katotohanan siya ngayon ay, isang CEO na may ganitong impluensya ay di maihihiwalay sa tulong ko. Paano ka naman? Ano ang maibibigay mo sa kanya? Para mahalin ng isang tao, kailangan mong tanggapin siya ng buo. Tanging ako lang, si Aurora, ang makakagawa nito. Ako lang ang babae na kayang tumindig sa kanyang tabi. Ano ang nangyari sa ama niya? Dahil sa sinabi ng manghula, salita. Ang tunay kong ama, nagpadala para patayin ako. Buti na lang, iniligtas ako ng ina ko. Dala niya ako, kalahating taon pa lang. At naghanap ng ligtas sa dating City Lord. At sa huli, tinuligsa ko ang aking ama. Iniwan siyang lagalag sa kalsada. Bumalik ka na. Aalis na ako kung gayon. Ang tanong mo noong una, hindi ko pa nasagot ng maayos. Kalimutan mo na. Hindi mo kailangang sumagot. Hindi ako karapat-dapat sa sagot mo. Alam mo ba kung ano ka? Alam mo ba kung ano ang kahulugan mo sa akin? Hindi totoo, hindi mo alam. Ikaw ang pinuno ng lungsod. Wala lang ako. Hindi ako karapat-dapat malaman. Aiden. Aiden, nandito pa si Aurora. Umalis na siya. Ano? Huwag mo nang sabihin pangalan ng ibang babae. Sa nakaraan mo, ilang bagay lang ang sinabi mo. Hindi ko pa talaga nakilala ng mabuti. CJ, gusto rin kitang mas makilala. Magsimula tayo rito. Seryoso ako. Sigurado ka bang gusto mong marinig? Mula pagkabata, itinuring na akong masamang pangitain. Taong nagdudulot ng panganib sa iba, lubhang mapanganib. Pamahiin lang yan. Baka pamahiin niya. Pero pagkatapos isama ako ng aking ina sa 100 Cities Group, nagkasakit at namatay. Pati ang aking ama. Dahil sa pag-inom niya at pagsusugal, nawala ang lahat. Hindi ba't ganyan ka rin? Masyado lang akong naging hangal. Hindi ko napagtantong patibong pala. Tapos na. Kontento ka na? Ilset. Bilang kapalit, pwede akong makipag-date sa iyo bukas. Ano? Ito ang iyong hiling. Pagkatapos ng hapunan, gusto kong pumunta sa parking libangan at sumakay sa roller coaster. Pagkatapos, sa gabi, gusto kong pumunta sa manood ng pelikula at bilhan mo ako ng popcorn. CJ. Maghintay ka sa restaurant. Sino ang nagpadala sa'yo? Mahina ang galing mo. Tapos ka na. Ako lang ang una. Mamaya, marami pang darating para patayin ka. Ayos lang ba siya? Napatay mo ba siya? Hindi pa lubos na patay. Sino na ang bahala? Mga ganitong bagay. Nangyayari ba araw-araw? Masamang tao ka. Nagsisisi ka ba lumapit sa akin, Elan? Ayoko na sumakay sa roller coaster. At ayoko nang makita ka.
Boss, nakaayos na lahat. CJ, manatili ka rito at bantayan siya. Delikado ngayon. Saan ka pupunta? Malinaw na nagsisisi kang lumapit sa akin. Kung saan ako pupunta, ay hindi mo na dapat pakialaman. Aurora. Hahanapin mo ba si Aurora? Sanay na siya sa mga ganitong bagay. Alam niya dapat ang kailangan, di ba? Kung hahanapin ko man si Aurora, ay hindi mo na dapat pakialaman. Aiden. Matagal na kitang hindi nakita, namimiss kita ulit. Mr. Grayson, anong problema? Anong mali sa akin? Ang assassin mong kinuha, palpa. Hindi yan ang estilo ni Victoria. Anong assassin? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Totoo kang Aurora. Ang galing mo umarte. Pinapaisip ang mga tao. Sinasabi mo ba, kumuha ako ng assassin para patayin ang kasintahan ko? Baliw na ako kung gagawin ko yun. Kasintahan? Nandito ako para sabihin sa'yo. Ang engagement ay tapos na. Ano? Hindi. Imposible. Napoproseso na ito. Anong karapatan mo, Aiden? Ngayong hawak mo na ang pwesto ng CEO, tinatanggal mo na ang lahat na tumulong sa'yo makuha ang imperyo noon. Tungkol sa tulong pinansyal ng pamilya mo. Wala na akong sasabihin pa sa media. Napakabuti mo naman. Aiden, hindi ako basta-basta paaalisin mo. Aiden. No. Magtalaga ng bantay kay Aurora. I-report ang anumang kakaibang kilos. Sa akin agad. Bumalik ka na. Nalutas na ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala. Mag-ingat ka. No. Opo, Ipaglakad mo si Clara. Tulungan siyang lumuwag ang isip. Hindi mo naman talaga kailangan. Manatili dito kasama ko. Kaya kong maglakad mag-isa. inutos po iyon ng boss. Dapat kitang protektahan. Ang mundo mo ba ay tungkol lang sa boss? Aurora, Aurora. Matatag ang pagmamahal namin sa iyo. Ang makita kayong lahat ay nagpapasaya sa akin. Ay, si Clara ba ito? Ay, si Clara ba to? Ipakikilala ko kayo. Si Clara, ang aking fiancé. HMM, ang aking fiancé, nagpakilala sa atin. Salamat sa kanya. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganito kagandang bestie? Ikaw ang bestie ni Aurora. Naku po, bakit ako walang ganitong swerte? Ang fiant ni Aurora ay mabait. Naisip pa niya magpakilala ng kaibigan kay Aurora. Ah, oo nga pala, para pasalamatan kayong lahat sa pagpunta ninyo rito para sa akin. Magbabahagi ako ng isang sikreto sa inyo. Gusto kong marinig, gusto kong marinig, gusto ko talagang marinig. Ang aking fiancé, espesyal siyang pumunta kagabi, at binigyan ako ng malaking sorpresa. Nakuha niya yung Hermes bag na mahirap makuha. Kahit ako, pila ng matagal sa Paris Boutique para dito, at ang paglalaan nito, ang tagad personal niya itong inihatid sa akin kahapon. Wow! Ang lalaki mo ay tunay na. Pambihirang mabuting tao. Dinala ko na ang lisensya sa kasal. Kasal na kayo agad dito. Malapit na rin ang aming kasal. Pasensya na at maghintay pa kayo. Ay, Clara, pasensya na. Ang mga tagahanga ko ay sobrang sabik lang. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap ka, paumanhit. Okay lang. Kung wala na, aalis na ako. Hoy, yung afternoon tea na nabanggit mo nabook ko na. Huwag mo akong idedma. Ah, salamat. Delikado dito. Uwi na tayo muna. Sige. Magbabantay ako sa malapit. Clara. Tara na.
Kukuha na lang ako ng litrato mo. Hindi naman ako magaling na photographer. Pero bibigyan ka nito ng mas maraming anggulo. Kunin natin ng magkasama. Medyo mahina ang makeup mo. Ayos lang. Pagagandahin kita sa mga edit. Magtiwala ka sa skills ko. Tara na, tikman mo. Sa tingin ko, ito ay ang pinakamasarap na afternoon tea sa bansa. Walang kapantay. Anong problema? Pasensya na. Posible kayang. Diyos ko, late na ang regla ko. Ako. Sa tingin ko, buntis ako. Naku po, Clara, dapat mong kainin lahat to. Hindi na ako makakain. Alaynan, hindi rin ako makakain. Salamat. Mabait ka talaga, kaya pala gusto ka ni Aiden. Malamang nabighani lang siya. Buti na iintindihan mo. Nakakita na ako ng maraming babae, na tulad mo, sa paligid ni Aiden. Babae rin ako. Nakikiramay ako. Bakit sasayangin mo pa ang oras mo, sa kanya? Di ba? Tama ka. Sinabi ni Aurora na siya, nasusuka kapag kumakain. Sinabi niya, maaaring nabubuntis siya, anak ni Aiden. Oh. Ganun ba? Madalas bang nag-o-overnight si Aiden sa lugar ni Aurora? Pasensya na. Hindi ko masasabi yan. Hindi ko dapat sana nagkaroon ng pantasya tungkol sa kanya. Dahil sila, mayroon ng ganitong relasyon. Dagdag pasanin na lang ako rito. 7. Talaga bang si Aiden ay maraming babae sa paligid niya? Hindi yan dapat mo. Lahat tungkol kay Aiden, nagpapabagsak sa akin. Baka hindi ko talaga kaya. Ano ang hindi kaya? Pinututulan mo ako. Aiden, ano ang ginagawa mo? Gising ka na ba? Palagi akong gising. Dahil gising ka na at nakikita mo kung ano ang ginagawa ko at tinututulan mo ako. Papalayain kita. Sapat na muna ngayon. Kung gusto mo pa, magpapatuloy bukas. Hello. Hello. Ang kasal ko kay Aiden. Dahil ang schedule ko nitong huli ay medyo masikip, kaya hindi pa ito na-finalize. Ano? Hindi ako nagsisinungaling. Tungkol sa pagkakansela ng kasal ni Aiden, ilang pamilya lang, at ang malapit sa Graysons, ang nakakaalam nito. Dahil sa kakulangan ng komunikasyon namin ni Aiden. Patawad. Gusto mong bawiin ang pondo. Magaling ang mga artista rito, siguradong magiging hit. Hello. Ang batang lalaking ito ay nakakabatang kapatid na lalaki ni Clara. At ang batang babae na ito ay ang kanyang nakakabatang kapatid na Mayroon ka bang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang? MHM, sige, naiintindihan ko. Hindi ako makapaniwala na ganoon kahirap ang pamilya nila. Naiintindihan ko. Kaya dito siya natutulog bawat gabi.
Mayroon din siya, mga tahimik na sandali. Mukha siyang inosente kapag siya ay natutulog. Hindi tulad na mapanupin na lalaki na siya madalas. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Kukuhanan kita ng makakain. Ano to? Hindi ko matanggap. Hindi pa nga ito lahat. Nakatulong na ako sa mga nakababatang kapatid mo, Leo at Mia, mag-enroll sa Whitney Montessori, ang prestihiyosong akademya. Nga pala, ang mga grado nila ay talagang malala. Kung hindi sila mag-enroll sa Whitney Montessori, baka wala na silang paaralang pasukan. Isa lang ang kondisyon ko. Iwanan mo si Aiden. Akala mo ba, habol ko ang pera ni Aiden? Anong ibig mong sabihin? Kahit yon hindi mo alam. Hindi lahat ay mabibili ng pera at katayuan. Ano ang pag-ibig kumpara sa kapangyarihan? Kasama ko siya, sinusuportahan siya sa bawat hakbang. Hindi ko maisip ang mangyayari kung mawala ang proteksyon niya. Ano ang alam ng isang inosenteng babae na tulad mo? Pasensya na, Aurora. Hindi ako pwedeng pumayag dyan. Gumagawa ka ba ng espesyal na tanghalian para kay Aiden? Nakakita ako ng maraming sangkap sa ref, kaya naisip kong huwag sayangin. Ang tamis. Kamakailan, si Aiden, gusto lang niya ang luto mo. Baka pwede akong matuto sa iyo minsan. Gusto ko lang gawin ang kaya ko para sa kanya, bago ako umalis. Sabi ni Aiden nitong mga araw na gusto niya ng karne. Talaga? Bumili lang ako ng ilan. Kukunin ko na. CJ. Miss Vance, ibalik mo yan. Ayos ang magiging asawa ko, napakaganda naman. Excuse me, kumusta po ang kalusugan ni Ginoong Grayson? Nabalitaan po namin na kayo, at si Binibining Vance ay ikakasal na. Totoo po ba yon? Sino po ang babaeng ito? Assistant ko po siya. Sige. Maaari po bang umusag ang assistant? Gusto ko sanang kunan. Solo sina Binibining Vance at Ginoong Grayson. Hoy, Clara. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghintay sa labas ng pinto? Bakit ka tumakbo sa tabi ng nobyo ko? Nanggugulo ka ba sa kanya habang siya'y may sakit? Kakakalamba mo pa lang dito. Natuto ka na agad ng pang-aakit. Sabihin ko sa'yo, nakikita ko ang tunay mong pagkatao. Aurora, Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ko ginawa. pinakuha ko siya ng tubig para sa akin. Ganun pala. Pasensya na, Aiden. Nagkamali ako ng akala. Alam mo, maraming CEO ang nakikipagrelasyon sa assistant nila, hindi ba? Pero, ngayong naiisip ko, sigurado akong hindi ka interesado sa simpleng assistant tulad niya. Dahil dinala mo ang mga reporter ngayon. May ibabalita ako. Ang kasunduan ni na Binibining Vance at sa akin ay kinansela na. Una, ang aming dalawang pamilya ay umaasang magkakaisa kami kaya napagkasunduan ng kasal. Ngunit ang mga bagay sa puso ay hindi mapipilit ng isang kasulatan. Kaya nagpasya kaming manatiling magkaibigan. Patuloy kaming magtutulungan. Diyos ko, nakakagulat ito. Ito ay balitang primera, isang headline. Binibining Vance, totoo po bang kayo ni Ginoong Grayson ay kinansela na ang kasunduan? Ako. Mangyaring pagtuunan ninyo ng pansin ang aking trabaho. May iba pa bang dahilan sa likod nito? Maaari kaya, may kinalaman ba talaga ang assistant na ito? Excuse me, miss. Nakisali ka ba talaga sa relasyon ni na Ginoong Grayson at Binibining Vance? Hindi ko alam na siya. Hindi mo alam? Hindi mo ba alam na si Ginoong Grayson ay may nobya na? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin. Aurora, ang pagpapaalam kong manatili sila dito ay pinakamataas na paggalang na maibibigay ko. Mukhang hindi maganda ang mood ng Binibini. Kakaiyak lang ba niya? Dahil ba sa labis na pag-aalala sa kalusugan ni Ginoong Grayson? Pito,
Ako na ang aalis. Palabasin mo siya. Karaniwang lutong bahay lang. Bakit ka naglagay ng alimango? Alimango. Hindi ako naglagay. Kaya pala allergic ka sa lamang dagat. Hindi ko alam. Hindi ko sinabi sa'yo. Pasensya na talaga. Kasalanan ko lahat. Pag-isipan mong mabuti. Sino kaya ang gumawa nito? Ako. Hindi ito dapat mangyari. Sabihin mo. Nakita ko ang iyong kasambahay sa telepon. Hindi ko alam kung sino ang tinatawagan niya. Maayos naman ang mapapangasawa ko. Mabuti naman. Paumanhin po, kamusta na ang kalusugan ni Mr. Grayson? Naririnig namin na kayo at si MS Vance ay magpapakasal na. Totoo ba yan? Sino ang babaeng ito? Siya ang aking katulong. Sige. Maaari bang humiwalay ang katulong? Gusto kong kunan ng litrato. Sina MS Vance at Mr. Grayson lang. Hoy, katulong. Hindi ko ba sinabi sa iyo na maghintay sa labas? Paano ka napunta sa tabi ng mapapangasawa ko? Sinusubukan mo bang samantalahin ang sakit niya para lumapit sa kanya? Kakaumpisa mo pa lang, at heto, natututo ka na ng mga tukso. Sinasabi ko sa iyo, nakikita ko ang totoong ikaw. Aurora, Ano nang pinagsasabi mo? Hindi. pinakuha ko siya ng tubig. Ganoon pala yun. Pasensya na, Aiden, nagkamali ako ng intindi. Maraming punong tagapamahala ang may relasyon sa mga katulong nila. Pero ngayon, habang iniisip ko, napagtanto kong hindi ka interesado sa katulong na tulad. Dahil nagdala ka ng tagapagbalita ngayon, may ipapahayag ako. Ang pangako ko kay Binibini Vance ay kinansela na. Dati, ang dalawang pamilya, umaasa na mag-isang dibdib tayo, kaya naayos ang pangako. Ngunit ang pag-ibig ay hindi kayang pilitin ng papel. Kaya nagpasya kaming maging magkaibigan. At patuloy na magtulungan. Diyos ko, nakakagulat. Ito ang pangunahing balita. Pangunahing balita. Binibini Vance, kayo ba ni Mr. Grayson talaga ang kinakansela ang engagement ninyo? Ako. Pakiusap, unahin ang trabaho ko. May iba pa ba dito? Baka may kinalaman sa assistant na ito? Paumanhin, Miss, nakialam ka ba talaga sa relasyon ni na Mr. Grayson at Binibini Vance? Hindi ko siya kilala. Hindi mo kilala? Hindi mo alam na si Mr. Grayson may mapapangasawa na pala? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko, Aurora, hayaan silang manatili dito, ay ang pinakamataas kong respeto. Nakikita ko, tila nababalisa ang babae. Medyo nababalisa. Umiyak ba siya? Dahil ba sobrang nag-aalala siya sa kalusugan ni Mr. Grayson? No. ako dapat ang umalis. Ihatid mo siya palabas. Katawa-tawa. Ang mga taktika ay lalong nagiging mababaw. Pinagtatawanan mo ba ang mga paraan ko laban sa iyo at sa babaeng iyon? Kawawa naman ako. Inanunsyo mo na ang pagkansela ng ating kasunduan. Wala na bang natitirang awa kahit kailanman? Alam mo bang lahat ng kasosyo na may kinalaman sa pamilyang Grayson ay bawiin na ang kanilang mga puhunan sa aking proyekto? Aiden, inagaw mo ang lahat sa akin. Aiden, bitawan mo ako. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang mga ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ikaw ang unang kumilos laban sa akin. Kaya huwag mo akong sisihin kung ako'y naging walang awa sa'yo. Lumabas ka. Hoy, Sino ka? Bakit ka nakialam sa relasyon nila? Ikaw ay isang manloloko sa pamilya? Ikaw. hindi ako. Ang datos na binigay mo sa akin tungkol sa 100 Cities Group ay di masama.
Gusto mong pabagsakin ko ngayon, si Aiden sa isang iglap. Hindi pa tamang panahon. Ano? Hindi na ako makapaghintay. Kailangan mong kumilos agad. Gamit lang ito. Hindi sapat. Kailangan ko ng higit pa. Ito. Kailan mo plano? Imbestigahan si Aiden at ang babaeng iyon. Hindi ko akalain na mayroon kang ganyang inosenteng bahagi. Ayaw mo. Di ba? Ayaw mo, may sasabihin akong paraan. Medyo gasgas na ito. Dapat na akong umalis. Hindi kita hahayaang lumaban. Akin ka. Mananatili kang kasama ko. Aiden. Aiden. Sabihin mo ulit. Gusto kong tinatawag mo ang pangalan ko. Pero ayoko rin ito. Ayaw mo talaga. Maging tapat ka, Clara. Aurora. Paumanhin sa iyong pagkakasundo na nakansela kay Aiden. Pero kung gagamit ka ng ganitong mga taktika, malaman ng lahat ang totoo balang araw. Pwede mo akong harapin. Huwag mong saktan si Aiden. Masyado kang katawa-tawa. Kaya mo bang protektahan si Aiden? Baka hindi ako sapat, pero gusto ko siyang protektahan. Dapat kang mag-alala sa sarili mong buhay muna. Ginawa ito ni Aiden. Kung wala ang proteksyon ng pamilyang Grayson, sa huli, ganito ka rin. Aurora, huwag mo namang gawin to. Sinabi mong sundan kita. Di ba? Sabi mo mismo. Habaran niyo siya. Oh, talaga lang? Pag nahubaran na, pwede na ba naming hawakan? Sige na, habaran mo siya agad. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Kung di nyo matanggal, punitin nyo. Bitiwan nyo. Bitiwan nyo. Hindi nyo ba siya hahawakan? Bilisan nyo. No. Nasaan si Clara? Ikaw, huwag kang lumapit. Aurora. Teka lang. Hayaan mong marinig ko ang sasabihin niya. Ito ba ang gusto mo? Tama. Makita kang magduse sa lahat ng sakit. Iyon ang gusto ko. Sige pa. Kadiri. Hilahin siya palayo pa rito. Clara. Clara. Aurora. Tapos ka na. Hindi ko patatawarin. Bilang isang bata. Noong dating CEO, nagturo ka ng steak labanan. Lihim na natutunan ko mula sa gilid. Mamaya, naging mabuti ako tulad mo. Pumatay ako. At ikaw at ang iyong pamilya. Magbabayad ng isang hindi mababago na presyo. Sa tingin mo ay nagmamalasakit pa rin ako. Maliban na matay ako. Hindi ako magtataka, ikaw o Clara.
Hanggat ako ay nakatira para sa isang segundo. Itutulak ko ang dalawa kayo sa iyong kamatayan. Clara, susunod ka. Ito ay ang iyong turn. Aurora, No! Oo. Tumawag ng doktor. Dalhin siya palayo. Aurora, Aurora. Tumawag agad ng ambulansya. Aurora, Nandito ako. Huwag kang matakot. pumatay ka, makukulong ka. Basta, hindi pa ako naging mabuting tao. Tara na. Ikaw na ang susunod. Turno mo na. Aurora, may tao ba riyan? No. Binilhan kita ng bagong damit. Bakit kailangan kong isuot ito? Dahil ikaw ay hindi na aalis sa silid na ito. Aiden, nababaliw ka na ba? Siguro. Halika, tutulungan kitang magbihis. Magpahinga ka ng mabuti. Ang paglalakad na nakatakong, mahirap ba ito? Ipikit mo ang iyong mga mata. Hindi pa ako naging mabuting tao. Ang lumapit sa akin ay napakadelikado. Ellen, bagay na bagay sa'yo. Tinatandaan ko ang aking mga tao. Ayoko nga. Hindi ka ganyan dati. Nagkakamali ka. Ito ang tunay na ako. Mula noon hanggang ngayon, kahit ano ang gusto ko, palagi kong nakukuha. Alam mo ba? Nag-imagine ako ng maraming beses na magpalipas ng gabi kasama ka. Sa aking pantasya. Mabait ka. Mapagpasensya. Magkakasama tayo sa isang matamis na gabi. Ngunit ngayon, natatakot ako. Hindi kita bibitawan. Kahit ano pa. Hindi mo ako maaaring iwan. Impossible. Nilagyan ko ng tracking device. Sa sandaling lumabas ka sa silid na ito, malalaman ko agad. Anong sinabi mo? Huwag mo ngang isiping iwan ako. Maging mabait ka, at hintayin mong bumalik ako. Boss, Lanan, may kailangang personal mong asikasuhin. kaya mo yan. Boss, si Victor Yang. Si Victor Yang? Ano nang meron sa kanya? Personal niya tayong hinamon. At nanumpa siyang papatayin ka. Lene. Ang katawa-tawa. Magpadala ba ako na magbabantay sa kanila? Di kailangan. Si Victor Yang at mga tauhan niya. Wala lang yan. Boss, si Victor Yang ay talagang tuso. Magpapanggap siyang mahina, tapos bibayra ng malakas. Iminumungkahi kong magpadala ng tao, na magbabantay araw-araw. Pupunta rin ako araw-araw. Hindi. Bantayan mo si Clara. Boss, si Clara? Tama na.
Paalis na ako. Boss. Huwag kang ganyan. Gawin mo ng maayos ang trabaho. Kailangan kong makatakas sa lahat ng ito. Ano ang ginagawa mo? Kailangan kong takasan ang bilangguan nitong lugar. Mas gugustuhin mo pang kaysa sumama sa akin. May tao ba dyan? Clara, nandito ako. No. Pakibitaw mo ako. Hindi. Clara. Hindi pa kita pwedeng bitawan. No. No, alam kong kinamuhian mo na ako. Hanggat nandito ako, hindi mapapatakbo ni Aiden ang kanyang imperyo, tama? Tama. Kaya kung aalis ako, iyon din ang gusto mo, pakibitaw mo ako. No. Heto, Ayokong kumain. nakakamatay ang gutom, Wala na ba akong karapatan na pumili kung kakain o iin? Sige na, maging mabait ka. Konti lang. Bakit ka naman? Takot mamatay ako. Nag-aalala ako kapag hindi ka kumakain o umiinom. Simple lang. Bitawan mo ako. Hindi ko magagawa yan. Kahit masaktan ka pa. Basta't nandito ka sa tabi ko. Hindi ka pa kumakain. Maliban kung palayain mo ko. Impossible. Pakawalan mo ako. Palayain mo ang sarili mo. Clara. 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 No. Magmaneho ka, bilis. Opo, sir. Clara. Clara, gumising ka. Clara. Gumising ka. Gumising ka, huwag mo akong takutin. Malaya na ako. Malaya ka na. Palalayain kita. Clara. No. Doc. Okay ba talaga siya? Nagdurusa lang siya dahil sa malubhang malnutrisyon. Pero kailangan niya ng panahon para gumaling. Mahina pa ang tiyan niya sa ngayon. No. Ipahanap niyo si Clara sa lahat. Mahina siya, hindi siya makakalayo. Ano man ang mangyari, ibalik siya sa akin. Lumapit ka sa akin. Mapanganib ito.
No. Nasaan ito? Lugar na di mahahanap ni Aiden. Sinasabi mo ba, tutulungan mo akong magtago rito? Ipapadala ko ang mga kailangan mo. Magtago ka lang dito ilang araw. CJ. Pero, bakit mo ako tinutulungan? Sa totoo lang. Sa totoo lang ano? Sa totoo lang, alam mo ba kung gaano kahalaga ang boss sa Omnicorp? Malamang napakahalaga. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang 100 Cities Group sa ating lahat? Lihim na kinokontrol ng Omnicorp ang lahat ng buhay ng lahat. Alam ko. Clara. Noong ikaw ay nakakulong, tinanong mo ako kung kinamumuhian kita. Oo, talaga. Noong unang makilala ka ng boss, labis na nagambala araw-araw. Nagdulot ka sa kanya ng maraming hindi kinakailangang problema. Ako ang dapat mabalisa. Sa totoo lang, mabuti para sa'yo na lumayo ka sa kanya. Sa tingin mo hindi ko alam. Naiintindihan ko lahat sa puso ko. Pero sa sandaling makita ko siya, nawawalan ako ng kontrol kapag wala siya sa tabi ko. Ang tanging naiisip ko ay siya. Magtago ka lang dito ng ilang araw. Tapos umuwi ka sa probinsya mo. At huwag ka nang bumalik pa. Huwag. Magtago ka lang dito ng ilang araw. Tapos umuwi na sa probinsya nyo. At huwag ka nang babalik pa. Huwag kang babalik pa. Opo, boss. Nasaan si Clara? Wala pa kaming nahanap na bakas ni Clara. Ano? Gaano na kaya kalayo napunta si Clara? No. Huwag mong ipaisip na wala kang silbi. Kung hindi mo makita si Clara, tanggal ka na. Kung iisipin ng boss na dapat akong paalisin sa Omnicorp, susundin ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tatutol sa desisyon ng boss. Anong tunog iyon? Boss, Ito ay tunog ng pusa. No, nandito ka. Salamat sa pagpapakita mo nitong mga libro. Bala kong baguhin talaga ang sarili ko pag-uwi. naiintindihan mo ba? Kaya ko. Kahit hindi ako bihasa sa wikang ito, ang nilalaman ng mga libro, sapat na simple para maintindihan ko. Kung interesado ka, pwede kitang turuan ng kaunti. Huwag na. Di ko kailangan. Halika na. Isipin mo na lang bayad sa pagtulong mo sa akin. Sige, tingnan natin itong bahagi. Heto. Nakuha mo. No. No. Nakikinig ka ba? Sinabi ko na. Di na kailangan. Dito lang ang hindi pa nagagalugat. Teritoryo ni Victor Yang. Uy, no. Pwede bang huwag kang tumitig sa akin? Hindi ako makapag-ehersisyo ng maayos. Hindi ako nakatitig sa'yo. Tama ka nga, maliit lang ang kwartong ito. Hindi ka pwedeng nakaharap lang sa pader. Sige, pwede akong humarap sa pader. Paano ito? Sumama ka sa akin at mas ganado ako. Hindi ako makalabas nitong mga araw at tumaba ako. Hindi ka tumaba. Ha? Hoy, magaling, no. Tabi. Sige lang. Pumasok. Mabuti, lalabas ko muna. No. Gaano kagulat? Hindi ito mahalaga.
Bakit ang iyong mukha ay napakapula? Oh, nakikita ko. Kaya, ang aming No ay gumagawa ng lahat ng malamig at walang puso. Sa ibabaw, ngunit malalim pababa, siya ay isang kabuuang inosente. Sino doon? Okay lang. Mga taga-Yangkor pumihingi ng pera. Salamat, No. Sa cake na binigay. Paumanhin. Hindi ka makakalabas sa birthday mo. Masaya na ako na nandito ka lang. Talaga. May regalo pa? Ang tagal na ba akong Nanaginip na ba ako? Ano to? Natakot akong may boboard ka, kaya binilhan kita ng libro. No. Lumaki ka ba sa Omnicorp? Oo. Naging ulila ako noong bata pa. Kinupkup ako ng boss. Salamat. Gusto ko talaga. Clara. 2 linggo na ang lumipas. Kung gusto mo nang umuwi, ito na ang tamang oras. Talaga? Makakauwi na ako. Clara. Ibig kong sabihin, kung gusto mo, pang pumunta sa iba. Sa mas malayo. Pwede kitang dalhin. Siyempre naman. Nasa iyo ang desisyon. No. Sinasabi mo ba, handa kang sumama sa akin? Ako. Ayaw mo ba talaga sa akin? No, salamat sa lahat ng ginawa mo. Nag-aalala pa rin ako sa kanya. Nag-aalala pa rin ako sa kanya. Aiden, paalam. Minahal kita noon. Noon, inisip ko maganda ang kinabukasan para sa ating dalawa. Ngayon, iiwan ko na ang lahat ng pangarap at alaala rito. Paalam. Ano yon? Magsalita ka. No. Ano ang nangyari kay No? May lihim na tirahan si No. Tama. 5 taon na ang nakalipas. Nang ipaimbestiga ko siya sa Yangkor, pinapaupahan ko siya ng lugar, gamit ang ibang pangalan. Malapit lang sa Yangkor. Boss, opo, parang tunog ng pusa. Sakto lang oras para mahabol ang kotse. Bitiwan mo ako. Clara, hindi ka naalis pa sa akin. Anong ginawa mo kay No? Saan mo itinago si Clara? Ha? Bakit wala siya sa kwarto? Umuwi na siya. Umuwi na si Clara. Hindi ba ako sapat para sa'yo? Sapat ka. Bakit mo hinawakan ang babae ko?
Malaki ang pakialam mo sa kanya. No. No. Kung hindi ka sasama sa akin, mamamatay siya agad. Lahat maliban kay Noah. Lumabas kayo. Tanggalin mo yan. Aiden. Gusto mo dito gawin? Tama ka dyan. Alaynan. Bitawan mo ako. Panoorin mo. Huwag kang tatalikod. Utos yan. No. Huwag kang tumingin. Pakiusap. Aiden. Bitawan mo ako. Ah. Samahan mo ako. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang ibig mong sabihin dapat gawin? Ano ang dapat kong gawin para makabawi sa nakaraan kaya hindi mo gugustuhing umalis? Wala nang paraan. Hindi, imposible yan. Aiden. Kalimutan mo na lang ako. Hindi tayo dapat nagkita. Sa simula pa lang, dapat sana nanatili ka ang sovereign, at ako'y mananatiling ordinaryo. CJ. Ang gusto mo ay umalis, di ba? Simula ngayon, hindi na kita gagambalain. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Kung gusto mong umalis, umalis ka. No. Gaano nakatagal si Aurora na ganito? Mga 1 buwan na. Wala nang pag-asa na magising siya. Ayos lang ba ang sugat mo? Ayos lang po, boss. Si Clara at ako. Nagdesisyon na akong huwag na siyang pilitin. Isang sugat na tulad nito ay hindi dapat magresulta nito. No. Pumunta sa bahay ni Aurora. Hanggang dito na lang. Ang pagmamahal ko sa kanya ay sumakal sa akin. Pero ang tingin niya sa babaeng iyon, ang nasa mga mata niya, parang kutsilyo na humihiwa sa balat ko paulit-ulit. Palalim ng palalim. Kinuha niya lahat sa akin. Ang aking dangal, ang respeto sa sarili, pamilya ko, karera ko. Isa na lang ang hiling ko. Gusto ko siya, na lubusang magkahiwalay, hindi na magkasama, kailanman. Nakaisip na ako ng magandang plano. Pero, ako ang nakataya. Problem. Kung maging maayos ang lahat, mawawala muna ako. Walang nahana. Oo.
Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi ko matatangka. Kalimutan mo na. Kahit mahanap pa natin siya. Lumalamig na ang puso ni Clara. Hindi ba? Matigas talaga si Clara. Sa totoo lang, alam ko. Ako ang kailangang magbago. Boss, hindi mo pwede. Kailangan ka ng Titan Group. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kanyang mga ulat medikal. Kasama ang mga ayaw niyang ilathala. Sige. Hindi nakamamatay ang sugat. May malaking dami ng glipizide sa kanyang sistema. Aurora, gumising ka. Nitong nakaraang buwan, maraming hindi inaasahang pangyayari. Alam kong kami ni Aiden ay hindi mula sa mundo mo. Pero hindi ko pa rin kayang baliwalain ang sarili kong damdamin. Ako si Aiden. Hayaan mong magpakilala ako ng formal. Siya ang babae ko. Delikado siyang tao. Aiden, Ano nang kinalaman niyan sa'yo? Gusto ko kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko. at mananatili ang mga alaala rito. Hindi mo na ako iiwan muli para bayaran ang nakaraan. Ang panaginip na ito ay dapat nang matapos. Nagsindi ako ng 3 kandila para sa 3 taon, hindi higit pa riyan. Aiden, maligayang kaarawan. Bahagya kang iba ngayon. Hey. Kaarawan mo ngayon. Sa totoo lang, mayroon akong hilig. CJ. Tutuparin ko yan, sigurado. Mag-eksena tayo. Sa eksenang ito, gusto kong maging normal na magkasintahan tayo. Masaya at masigla. Para lang sa araw na ito, magpanggap tayong makalimutan lahat ng nangyari noon. Wala rin namang hinaharap, maging tayo, ordinaryong mag-asawa. Okay. CJ. Magandang gabi. Ano? Aking magandang prinsesa. Sana, masaya ka araw-araw. Gaya mo ngayon. Salamat, sir. Aiden, may sasabihin ako sa iyo. Enan, Mahal kita. mahal din kita. Clara. Hindi ko pa minahal ang sino man. Gaya ng pagmamahal ko sa iyo ngayon. Mahal kita, Clara. No. I-book mo si Clara ng ticket. Pauwi. No. Salamat. Walang anuman. Sa pagkakataong ito, kung ito na talaga ang paalam. Huwag kang magpaalam. Tama. Siguro mamaya. Hindi na kita makikita. Kung gayon, huwag ka nang bumalik.
Lagi kitang aalalahanin. Dapat ka nang bumalik. Clara. Pakiusap, tumigil ka. Sino ka ba, Victor? Halika na, sumama ka sa akin. Hindi na kailangan. Nagtataka ako, Clara. Kung natatandaan mo pa. Dito mismo, nagkita tayo dati. Ang galing ng pagkakataon. Nahuli mo ako ngayon pero wala pa rin yan. Kami ni Aiden. Nagdesisyon na kaming maghiwa. Aalis na sana ako rito. Hulaan mo, sa tingin mo ba si Aiden ay ililigtas ka? Sa lahat ng oras, pinapanood ko kayong dalawa ni Aiden. Lagi kang binabantayan ni Aiden para walang makalapit. Kaya halos wala akong nagawa. Hahaha. Ngayong pagkakataon, nahanap ko na ang tsansa. Lagi niya akong pinoprotektahan. Hindi mo nga alam? Aiden, sa wakas, nagpakita ng pagmamahal. Pagmamahal, Huwag kang mag-alala. Bago siya dumating, samahan mo muna ako. Ano yon? Nakuha mo na ba ang litrato? Ang kapalaran mong mahal, ang ganda niya, di ba? Hindi siya ang mahal ko. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Talaga? Kung ganoon, kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mong buwagin ang Titan Group. Sino nagsabing ililigtas ko siya? Ha. Talaga? Gawin mo ang nais mo. Mga gwardya, ilahin siya palabas at bubugin hanggang mamatay. Pagkatapos, gawin mo ang gusto mo. Kailangan ko nang umalis, ibaba ko na ang tawag. Yee, gaya nga ng inaasahan kay Grayson. Napakawalang puso sa minamahal. No. Ikaw ang magligtas kay Clara. Sa ngalan mo. Hindi ko maintindihan. Sa ngalan mo. Sabihin mong mahal mo siya. Anong problema? Bilisan mo. Ayaw mo siyang pahirapan, di ba? Boss. Ako. Bilisan mong umalis. Aiden pa rin. Talagang nagpadala ng tao. no. Clara. Nandito ako. Ayos na. Victor yan. Naku. Hindi ko talaga ito inaasahan. Isang batang babae pa lang. At napakaakit pa. Nagiging mausisa ako. Ano ba ang nasa kanya talaga na dahilan para dalawang lalaki mula sa Titan Group ay sobrang nahuhumaling? Hindi siya mahal ng boss. Ayaw niyang iligtas siya. Ako ang pumunta. Mahal ko siya. Pakawalan si Clara. Ang gusto ko ay lahat ng files ni Aiden. Sang-ayon. Totoo ba yan? CJ, mula ngayon, ikaw ay aking alipin ni Victor Yang. Opo, boss. Mr. Yang. Pahintulutan niyo pong sunduin ko si Clara. 15 minuto. Bumalik ka agad. Tingnan natin kung anong laro ang ginagawa mo. Boss. Bakit mo siya dinala rito? Wala sa pagitan namin ni Clara. Sinabi niyo pong sunduin ko siya. Ikaw ang kusang pumunta. Wala akong kinalaman doon. Wala na tayo anumang relasyon. Clara. Iminumungkahi kong manatili ka muna kay Seven. Mas ligtas ka sa kanya.
Boss. Pero, Alam ko kahit hindi mo sabihin. Clara. Ito ang tunay kong nararamdaman. Kumpara sa akin. Mas marami siyang maibibigay sa'yo. Mas magiging masaya ka sa kanya. Kaya kung tatanggapin mo si Seven, tutulungan ko kayong umalis dito, iwanan ang lahat ng ito. Ako at si Seven. Mukhang impluwensya ng Century Group ay nasa lahat ng dako. Para maalis ang Century Group, kailangan kong humanap ng ibang paraan. Sa kabutihang palad, si Grayson ay nagpadala sa akin isang mahusay na tauhan. Hahaha. Jiang, pinupuri mo ako. O sige na. Sige, mag-enjoy ka sa babae mo. Ibinigay mo ba sa kanya ang impormasyon? Ano ang reaksyon niya? Nasiyahan siya ng husto. Fake? Alam na niya na binigyan ko siya ng maling impormasyon. Hinihintay niya tayong magkamali. Ano ang susunod na plano? Plano niyang magpadala para unahing ipapatay. Isang paglilihis. Huwag kang magpapauto. Naiintindihan. Boss, ano ang susunod na plano? Magpatuloy ka bilang kanyang katuwa. Sabihin mo sa akin ang mga plano niya. Gusto kong makita ang tunay niyang motibo. Naiintindihan. Sagutin mo. Hello. Clara? Sige. Ano ito? Ano? Nasa panganib ang boss. Anong ginawa niyo? Sige. Papunta na ako agad. Ito ba ang hiling mo? Then, pagkatapos kumain, gusto ko pa pumunta sa amusement park, sumakay ng roller coaster, at ngayong gabi gusto ko sa manood ng pelikula. Bibilihan mo ako ng popcorn. CJ. Ethan. Pito. Paano siya? Malubhang masugatan. Inatake si Victor Yang nang wala ako. Hindi. Inatake siya nung tayo'y magkasama. Ethan, hindi ka ba ubod ng galit? Hindi mo ba gustong makipaghiwalay sa akin? Gumising ka na. Sabihin mo miss, gaano ka lang nagmamalasakit kung ako'y mabuhay o mamat. Ethan! Clara. Clara, namimiss kita ng husto. Halos. Hindi na kita makita ulit. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Clara. Hindi mo babalak na huwag na akong makita. Hindi ko napigilan ang pagpunta para lang makita ka ng huling beses. Kung okay ka na, aalis na ako. Clara. Huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala nang silbi, Ethan. Naitulak mo na ako sa iba. Walang saysay. Na manatili pa ako rito. Clara. Anong problema? Hindi ka makatulog? Then, may gusto akong sabihin sa... Simula ngayon, magsasama na lang tayo. Hindi mo kailangang magmadali. Gusto ko ng chocolate. Kukunin ko para sa'yo. Ano to? Gusto ko sanang ipakita ito noon. Ano ibig sabihin ito? Kaya.
Sa lahat ng oras, ako pala ang pinakagugo. Sinadya ni Aurora na masaktan. Si Ethan ay nanakit lang kay Aurora sa ibaba ng balikat. Ngunit ikinabagsak niya ito sa koma. Boss, noong huli para iligtas ka. Wala nang ibang paraan. Sa huli, ako ang pumilit kay Ethan na maging ganyan. Kung hindi dahil sa akin. Nagkaroon sana kami ni Ethan ng pagkakataong magkasama. 7. Patawad. Hayaan mo muna akong mag-isa. Ethan. Pinapatawad kita. Magsimula tayo ulit. Magkasama tayo simula ngayon. Okay. Habang si Ethan ay nasa ospital, Century Group ay nagkakagulo. Mahusay. Salamat kay Seven. Nakasama ko sa panahong ito. Napagtanto ko na, ang Century Group, kapag walang leader, ay malilipol. Si Ethan Talag ay isang magaling na batang leader. Sayang. Sa kanyang kulang na kulang ang mapagkakatiwalaan. Susunod. Si Seven. Tanggalin si Seven. At ang tsansa ng Century Group na muling bumangon ay mawawala na. Seven. Hindi mo kailangang gawin ito. Boss, may lagnat ka na 3 o 4 na araw. Ngayon, lahat ng usapin sa kumpanya ay huminto na. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Pero nandito ka naman, di ba? May lagnat kang 104 degrees. Boss ha? Pero ang isip ko ay malinaw pa rin. Mayroon akong ilang bagay na iuulat sa'yo. Ito ang mga dokumento. Noong muli, sa bahay ni Aurora, nakita ko ito. Lahat ng ipinost niya online. Nakaprint ko lahat. Naisip ko. Pinakita ko rin ito kay Clara. Bakit sa kanya? Hindi ko ba sinabi na magkasama kayo? Clara, Hindi ko alam. sa totoo lang, kung sinabi mo, lahat ng nasa puso mo. Naniniwala ako, maiintindihan ang layunin mo. Hindi pa yan sapat. Kailangan ko pa rin magbago. Pero para sa kanya, nagbago na rin ako. Kahit pakalimutan ang lahat. Hoy, Ethan. Kumusta ang mga sugat mo? Handa ka bang bigyan kami ng isang huling pagkakataon? Bukas, alas 10 ng umaga. Hihintayin kita sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Kita doon ng sigurado. CJ, kita tayo doon. Tawa ka ba sa akin? Hinding-hindi. Kung kasama ko talaga si Clara, papatayin niya ako. Iba ang sinasabi, iba ang nasa isip. Gusto mong makasama ko si Seven. Ethan. Boss, may baril siya. Natawagan ko na ang pulis. Boss, may baril siya. Natawagan ko na ang pulis.
Clara. Ethan, huwag kang gagalaw. Seven. Mas mabuti kang umuwi muna. Maaari akong tumulong, boss. Hindi kailangan. Kakayanin ko ito. Boss, may mga dokumento ka pa ngayon. Wala akong pakialam sa mga dokumento. Pero, boss, Tama. Tawagin mo ang lahat ng partner mula sa kumpanya dito. Ano to? para sa iyo to. Tingnan ang huling pahina. Ethan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Dahil puso ko'y puno ng maraming damdamin. Sobrang hirap na. Mahal kita. Higit pa sa aking sariling buhay. Ang pagwawalang bahala mo. Iyong determinasyon. Iyong sakit. Iyong pag-ibig. Lahat yan ang nahulog ng malalim ang pag-ibig ko. Ikaw ang isang sinag ng liwanag na bigla dumating sa buhay ko. Nagbibigay direksyon. Pero hindi ko na kaya pa to. Hindi ko hahayaang pabayaan ang tungkulin mo. Hindi ko hahayaang magulo ang buhay mo dahil sa akin. Iiwan ko sa iyo ang hinabi kong scarf. Sana ay mahanap mo ang tunay na kaligayahan. 7. Marami akong dapat ipagpaumanhin. Alam ko, sa ilang banda, hindi ko nabigyang halaga ang iyong pag-aalaga. Sana'y makahanap ka ng karapat-dapat sa iyo. Ng taong kayang tumbasan ang iyong pagmamahal. Pagkabasa nitong sulat, sana'y masaya ka. Clara. Clara. Sumpa ko. Para sa'yo. Isusuko ko lahat ng ari-arian. Tinipon ko kayo dito ngayon. Para sa isang anunsyo. Pero tahimik lang. Huwag gisingin si Clara. Nagpasya na ako. Magbitiw bilang chairman ng Century Group. Mula ngayon, ang posisyon ng chairman ay kay Seven na. Lahat ng mga papeles, nagpasya na ako. Na mag-resign bilang chairman ng Century Group. Simula ngayon, ang posisyon ng chairman ay mapupunta kay Seven. Lahat ng kinakailangang papeles ay maayos na isasalin. Boss. Boss. Talaga bang kailangan nyo itong gawin? Ang kaluluwa ng inyong ina sa langit ay hindi makakapahinga ng payapa. Sinusubukan mo bang labanan ako? Hindi ko po magagawa yon, boss. Mabuti. Ang mga proseso ng paglilipat ay ako na ang bahala. Maaari ka nang umalis. Clara, paggising mo agad marami akong sasabihin sa'yo. Pagkapaggising mo, tayo pupunta. Kung saan mo gusto. Gawin ang kahit ano na gusto mong gawin. Okay. Clara, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Nauuhaw ka ba? Gutom ka ba? Kukuhanan kita ng masarap kainin. Hindi. Sabi ng doktor. Pagka-recover, dahan-dahan ka kumain. Bakit ako nandito? Ikaw, sino ka? Sino ako? Paumanhin. Nahihilo ako ng bahagya. Ako si Aiden.
Ako ang iyong mapapangasawa. Mapapangasawa? Mayroon pala akong ganito, gwapong mapapangasawa. Aiden. Ang sarap pakinggan ng pangalan. At malambing sa akin. Ako'y pinakamasayang tao sa mundo. Naging malambing ba tayo noon? Tayo ay peres ng masayang magkasintahan. Mainam. Pero bakit ako nandito? Wala naman akong sakit, di ba? Sinusuri pa siya ng doktor. Bakit ito nangyayari? Dahil ba sa concussion? Kasalanan ko lahat. Boss, ano ang gagawin mo? Sabi ng doktor. Matatagalan bago bumalik ang alaala niya. Kailangan ng panahon. Pero 7. Mayroon akong isang napakamakasariling ideya. Simula nang si Clara, nawala ang kanyang mga masakit na alaala. Tila masaya siya ngayon. Boss, itatago mo sa kanya? Sabi ng doktor, okay lang ako. Pamilyar ka. Tayo ba magkakilala? Kumusta? Ako si Seven. Pasensya na. Hindi ko maalala kahit ano mula sa dati. Malapit na ba tayo? Hindi pa masyado. Alalay lang ako niya. Okay. Nagkaroon tayo ng aksidente noon. Pero nabigo akong protektahan ka. Sa halip, ikaw ang nagprotekta sa akin. Isang bagay na parang sa pelikula ay nangyayari talaga sa buhay natin. Buti na lang piprotektahan kita. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Clara, CJ, basta't gumaling ka agad. Gagawin ko ang lahat. Ang kulit. Ang bait mo sa akin. Gagaling talaga ako agad. Bumalik ka rin pala. 7. Anong ginagawa mo? 7. Huwag mong gawin to. Hoy. 7. Kalma. 7. Huwag kang magpagulo. Clara. Paumanhin po. Para sa Grayson Corporation. Boss, dapat sumama ka sa akin ngayong gabi. Sa panahong anong nangyari kay 7? Hindi ito ang 7 na kilala. Talaga yatang hindi niya matanggap ang pag-alis ni Aiden. Ang galing naman. Aurora, Ano? Hindi ka ba masaya na makita ako? Bakit hindi ka namatay na lang? Anong ginagawa mo rito ulit? Pito, siya na ang CEO ng Grayson Corporation. Hindi ko akalain na marami palang mangyayari habang wala ako. Clara, matagal na rin. Aurora. Clara, susunod. Ikaw naman. Aurora. Ayos ka lang. Clara. Naaalala mo? Naaalala ko ang lahat. Talaga bang isinuko ang Grayson Corp para sa akin? Nagsinungaling ka sa akin. Ayaw mo talagang mangyari na mabawi ko ang alaala ko. Clara. Patawad. Noong nakalimutan mo ang mga masasakit na alaala, naramdaman kong masaya ka. Kaya hindi ko. Kung nais mong umalis dito, ngayon, kahit ikapusta ko pa ang buhay ko, sisiguraduhin kong ligtas ka. Nitong mga nakaraang araw, naging malumanay ka sa akin. Para kang ibang tao. Ako yon. Ako yon, nagbago dahil sa'yo. Hindi na tayo maghihiwalay muli. Magsama tayo habang buhay.
Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, wala na ang Grayson Corporation. Ano? Dapat mayroon din akong makuha, di ba? Aiden. Sa puntong ito, kung sang-ayon ka man o hindi, wala kang pagpipilian. Pinilit mo akong gawin ito. Wala akong pakialam. Tara na. Sino nagsabi sa'yo na lalabas ako? Kahapon habang natutulog. Sino ang nagsasalita habang tulog at humahawak? Kabulaanan. Niloloko mo ba ako? Hindi ko sinabi yan. Pakasalan mo ako. Hindi ako. Hindi ka makakatakas sa aking hawak.